Magandang araw o gabi sa inyo, Sir Alex. Ako ay lumaki na madalas nakikinig sa mga kwento ng aking lolo. Siya si Lolo Rolito. Isa siyang tahimik, seryoso at hindi palabirong tao pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi siya yung tipo ng tao na gumagawa ng kwento para lang manakot o magpatawa sa kapwa. Kaya noong minsang naglakas loob akong tanungin siya ukol sa mga aswang, ay hindi ko inasahan na may ibabahagi po siyang karanasan na hanggang ngayon ay nagpapakilabot pa rin sa aking kaluluwa. Ang kwentong ito ay nangyari bago siya lumipat sa Negros. Binata pa lamang si Lolo noon. Naninirahan sila sa isang probinsya sa Panay. Hindi ko na lang babanggitin kung saan eksaktong lugar. Dala na rin ng takot at paggalang sa mga taong naninirahan sa naturang lugar. Sa kanilang baryo na yon, simple lang ang pamumuhay. Wala pang gaanong ilaw sa gabi, iilan lang ang bahay at karamihan ay magkakalayo pa, kaya naman sobrang tahimik nito. Ang mga daan ay makipot at kapag sumasapit ang dilim, tila nilalamon ng katahimikan ang buong lugar. At eto na nga po, isang gabi, habang naghihintay ng masasakyan si Lolo Rolito, isang tricycle na bihirang dumadaan sa kanilang lugar, ay may namataan siyang isang babaeng naglalakad na mag-isa sa unahan. Papunta ito sa kanya. Tahimik, marahan ang mga hakbang, at tila hindi takot sa dilim. Ayon kay Lolo, hindi niya maipaliwanag kung bakit pero napatitig siya rito ng matagal. Napakaganda niya, sabi ni Lolo sa akin noon, habang seryoso ang kanyang mukha. Hindi yung tipong mapapalingon ka lang, kundi yung parang may kakaibang hatak talaga sa babae na iyon. Nagkatinginan sila nung makalapit-lapit na ito. At sa hindi po inaasahan, ang babae ang unang ngumiti kay Lolo. Isang palatandaan na gusto nitong makipagkaibigan. Doon nagsimula ang lahat. Binati siya ni Lolo, sumagot naman ang dalaga. E di nagkwentuhan sila habang naghihintay. Napag-alaman ni Lolo Rolito na ang babaeng yon ay nakatira lamang sa katabing barangay, hindi masyadong malayo kung tutuusin. Kaya lang, lalakarin mo ito, dadaan ka pa sa mayayabong na damuhan lagpas tao at sa taniman ng saging, tapos tatawid ka sa maliit na ilog. Tinanong siya ni Lolo kung uuwi pa ba ito sa kanila kasi gabing-gabi na. Ang sagot ng babae, Hindi po. Mali, doon lang po ako matutulog sa tiyahin ko. Ganun ba? San banda? Doon sa unahan. May tiyahin ka pala dyan? Anong pangalan at apelyedo? Basta. Sige, mauuna na ako sa iyo ha. Paalam kaibigan. Mag-iingat ka dyan. Ikaw rin, mag-iingat ka ha. Sana magkita ulit tayo bukas. Sagot ni Lolo sa kanya. Lumingon ang magandang dalaga at ngumiti. Isang palatandaan at nagpapahiwatig na sumasang-ayon ito sa gustong mangyari ni Lolo. Hindi nga po siya nagkamali. Pagkat kinabukasan sa kaparehong oras, ay dumaan naman ang babae sa naturang lugar. Nagkausap muli sila. Inaya siya ni Lolo na magmerienda. Umayag naman kaya nagtungo sila sa isang tindahan na may nagbebenta ng mga barbecue. Doon ay nagkwentuhan sila tungkol sa kani-kanilang buhay. Habang tumatagal ang kanilang usapan, nararamdaman ni Lolo na gusto na niyang makilala pa ang babae. At nga pala, nakilala niya ito sa pangalang Sabrina. Si Lolo kasi, Sir Alex, hindi makatagal yun sa mga nararamdaman niya sa babae. Sinasabi niya talaga agad kapag gusto niya. Pwede ba kitang ligawan? Diretsong tanong pa ni Lolo nun. Nagulat ang babae, ngunit ngumiti ito sa kanya. Sumagot ito at sinabi niya,
Sigurado ka sa sinasabi mo? Oo naman. Ako hindi. Bakit naman? Kasi wala kaming pera. Mahirap lang kami. At nahihiya ako sa iyo pag makita mo ang bahay namin. Sobrang pangit po kasi ng bahay namin, sir. May sakit din kasi ang nanay ko. Nakaratay lang sa higaan niya. Ganun pala ang iniisip mo sa akin? Hindi naman ang bahay niyo at kayamanan ng pakay ko kundi ikaw. At isa pa, mahirap lang din kami. Kagaya sa sinasabi mo. Siguro mas mahirap pa nga sa inyo eh. Pero hindi yon ang tinitignan ko, kundi ikaw. Sigurado ka ha? Baka aatras kapag makita mo. Ang alin? Sa amin. Siyempre, hindi nga, di ba? Hindi ako tumitingin ng estado sa buhay. Kung ano ka, tatanggapin talaga kita kasi alam mo naman siguro na mahal kita. Susungkitin ko ang mga bituin sa langit para sa'yo, Sabrina. Aus, nakakakilig ka naman, Rolito. O sige, bukas nandun lang naman ako sa bahay. Maghihintay ako sa'yo. Talaga? Maraming salamat ha. Salamat agad. Hindi pa sigurado kung sasagutin kita eh. Sagot ni Sabrina sa kanya sabay ngiti. Pumayag ang babae, Sir Alex. Binigay niya ang address kay Lolo. Sobrang saya naman ni Lolo Rolito. Pumakabog ang dibdib niya at nasasabik na sagutin ng dalaga. Kinabukasan ay nagsimula ang panliligaw ni Lolo Rolito. Nagpasya siyang puntahan ang bahay ng babae na mag-isa. Hindi siya nagsama ng kahit na sinong kaibigan niya para walang istorbo. Mag-aalas 7 ng gabi nang siya ay umalis. Madilim ang daan pero may dala siyang flashlight. Ito yung mga lumang flashlight noon na sobrang hina ng ilaw. Pero okay na yon noong panahon dahil yun daw ang pinakamalakas na flashlight dati. Tuwing papatayin niya yon, tanging buwan lang ang tangi niyang gabay. At yun nga, habang naglalakad si Lolo, nadaanan niya ang malawak na taniman ng saging. Maingay ang mga dahon dahil sa hangin. Maingay din ang mga kuliglig. Nang tumingala siya sa buwan, biglang may kung anong kaba siyang naramdaman. Pero binaliwala iyon ni Lolo Rolito. Siguro aniya dahil mag-isa siya at gabi na. Bulong niya yun sa kanyang sarili. Pagkatapos ng taniman ng saging ay narating niya naman ang maliit na ilog. Mababa lang ang tubig kaya madali niya itong natawid. Ngunit habang tumatawid siya, napansin niyang parang may nakatingin sa kanya mula sa kadiliman. Huminto siya sandali at saglit nagmasid. Nakiramdam. Tao lang yan. Bulong pa ni Lolo. Nagpatuloy na siya sa paglalakad hanggang sa marating niya ang bahay ng babae. Natunto niya agad dahil wala naman ibang bahay doon kundi kina Sabrina lang. Ang mga kapitbahay singlayo ng sagingan na kanyang dinaanan. Pagdating niya sa bahay ng babae ay agad siyang sinalubong nito. Isang maliit na kubo lamang iyon, gawa sa kahoy. Lumang-luma na at may mga butas na malalaki pa talaga. Mahina ang ilaw sa loob at may kakaibang amoy na naamoy si Lolo na hindi niya maipaliwanag. Pinapasok siya ng babae. Pagpasok niya, doon niya nakita ang ina. Sa kwarto nito kasi nakahawi ang kortina. Nakahiga sa papag ang nanay ng babae. Payat, matanda, at may sakit ayon kay Sabrina. Mahina na rin ito kung gumalaw. Halika, ipapakilala kita sa aking nanay. Hindi ba siya magagalit? Hindi ah. Ito ang nanay ko. May, ito pala si Rolito. Naparito po siya kasi aakyat siya ng ligaw sa akin. Ngumiti ang matanda at sumagot. Aakyat pa lang ng ligaw pero pinaakyat mo na dito. Pabirong wika ng matanda sabay tawa at ngiti. Ayon kay Lolo Rolito, may kakaiba sa ngiti ng matandang yon.
At sa loob ng bahay na iyon, sobrang bigat ng nararamdaman niya na parang may nakapatong sa kanyang balikat. Si Lolo naman, binati ng magalang ang nanay ni Sabrina. "Magandang gabi po sa iyo, Nay. Kamusta ka na po?" "Magandang gabi naman. Okay lang, ito matanda na pero still alive and kicking." Pabirong sagot ng nanay ni Sabrina sa mahina at garalgal na boses sabay tawat ngiti. Ganun daw talaga ito, mapagbiro. Sabi mismo ni Sabrina. "Manliligaw ka pala sa anak ko." "Opo, Nay. Kung okay lang sana sa inyo." "Kung mapapangasawa mo ang anak ko, tanggap mo ba ang ganitong buhay?" "Ha? Siyempre naman po." "Sigurado ka? Kasi nandito ako, matanda na, mahina, may sakit. Hindi ako pwedeng iwan ng aking nag-iisang anak." "Ha?" Saglit na paisip si Lolo Rolito pero sumagot din siya agad at sinabing oo. Pero sa mga mata ni Lolo, nakatitig sa kanya ang matanda. Para bang hindi siya sumasang-ayon na gano'n. Napansin ni Lolo na tila hindi siya inaalisan ng tingin ng matandang ito. Nakapako lamang ang mga mata sa kanya na para bang kinikilati siya. Hindi niya makita ng maigi ang buong itsura ng matanda kasi sobrang hina ng lampara na nasa loob. Subalit nakikita niyang nagliliwanag ang mga mata nito. Nag-usap sila ng babae, simpleng kwentuhan lang. Pero ng mga sandali na iyon, kahit masaya si Lolo, hindi mawala-wala ang pakiramdam na may mali nung makita niya ang nanay ng babae. Bandang 10:10 ng gabi, nagpasya na si Lolo na umuwi kaya nagpaalam na ito sa dalaga at sa ina nito. Pero yung ina hindi na sumasagot sa kanya. Tumititig na lamang kaya lumabas na lang si Lolo. "Mahaba pa kasi ang lalakarin ko, Sabrina. Kaya kinakailangan ko nang umalis, ha? Baka bukas babalik ako." Sige, mag-iingat ka, Rolito. Tugon ng babaeng maganda sa kanya. Ngunit sa tono ng pananalita nito, parang may kahulugan na hindi niya agad naintindihan. Habang naglalakad si Lolo pabalik, mas madilim na ang paligid. Tinabunan na ng makakapal na ulap ang buwan. Napakalamig na ng hangin. Pagdating niya sa bahagi ng taniman ng saging Sir Alex, bigla siyang kinilabutan dahil pakiramdam niya ay parang may nakasunod sa kanya na kung anong nilalang. Maya-maya lang ay may naririnig siyang kakaibang tunog. At dito ay napahinto siya saglit para pakinggan kung ano ito. Subalit biglang naglaho ang tunog na iyan. Ngunit may mga hampas ng hangin siyang naririnig na hindi normal. Sa umpisa hindi niya nalang pinansin ito at muli siyang naglakad pero mas mabilis na. Makalipas ang ilang minuto, nang bigla na lang may parang sumisitsit sa kanyang likuran. Sa una, kahit tagaktak na ang pawis sa kaba ay hindi niya ito pinansin. Ngunit nagpatuloy ang pagsitsit. Sst! Sst! Iba na to. Hindi na ito maganda. Wika ni Lolo na kinakabahan. Nang gabi na yon, Sir Alex, wala man lang siyang dala na kahit na anong pwede niyang gamitin na panglaban. Dahan-dahan siyang lumingon habang naglalakad. Patuloy pa rin kasi ang pagsitsit eh. Wala naman siyang nakitang tao na kanina ay parang nasa likod niya lang sumisitsit. Dito ay napahinto na talaga siya at inilawan ang likurang bahagi. Sa mga puno sa gilid, sa mga sagingan kasi iniisip niya rin na baka may nagtitrip lang sa kanya na napadaan lang din sa naturang lugar.
Ngunit wala talaga siyang nakita. Sa pagbalik niya ng tingin sa harapan, Sir Alex, dito ay halos iwan si Lolo ng kanyang kaluluwa. Paano ba naman kasi sa kanyang harapan? Ilang hakbang lamang ang layo nito mula sa kanya. Nakalutang ang matandang babae. Walang iba kundi ang ina ng kanyang nililigawan na si Sabrina. Subalit hindi na ito ang parehong matanda na nakahiga kanina sa katre ng bahay nila Sabrina. Ang mga mata nito ay pula na, naglalagablab sa dilim. Ang bibig ay bahagyang nakabuka. Tumutulo ang laway at may matutulis na ngipin. Ang buhok ay mahaba at puti. Katulad pa rin ang kulay, subalit nakalutang na sa hangin na tila may sariling buhay. At ang mga kuko, Sir Alex, ayon kay Lolo Rolito, mahahaba, matutulis na kayang pumatay. Sa sobrang gulat at nerbiyos ni Lolo ay napaatras siya at naibato niya ang kanyang hawak na flashlight sa aswang. Pero mas mabilis itong nakailag at ngumiti pa sa kanya. Umungol ang aswang na nakakatakot na parang asong galit, sabi ni Lolo. Doon nawala ang lahat ng tapang ni Lolo Rolito. Walang ano-ano. Kumaripas na siya ng takbo habang binabanggit ang salitang Diyos ko. Diyos ko, tulungan mo ako. Wala nang lingon-lingon yun. Hindi siya huminto kahit halos sasabog na ang dibdib sa sobrang hingal. Hindi niya alam kung gaano siya kabilis, basta para raw siyang kabayo. Ang alam niya, kailangan niyang makalayo sa lugar na yon. At habang tumatakbo, naririnig niya ang sitsit sa likuran na animoy sumasabay lamang sa kanya sa bilis. Kung gugustuhin, maaabutan daw siya eh. Diyos ko, paulit-ulit niyang sinasabi. Tumakbo siya hanggang sa marating ni Lolo ang lugar na may iilang bahay. May mga tao na rin. May ilaw. Sa bahaging iyon ay hindi na niya naririnig ang sitsit ng aswang. Doon lamang siya napahinto. Paglingon niya, wala na ang nilalang. Nagtataka ang mga tao kasi nakaluhod si Lolo sa lupa, hawak ang kanyang dibdib na humihingal. Anong nangyari sa'yo, pare? Inabol ako ng aswang. Aswang? Saan? Doon sa sagingan. Galing ka doon? Mag-isa ka lang? Anong pinunta mo doon? May binisita lang akong babae. Alam ko na. Yung mag-ina sa dulo? Nako. Delikado yun, pare. Alam niyo pala? Oo naman, taga rito kami. Alam namin na ang nanay ng babae na yon ay aswang. Nambabagat yun sa daan kaya walang dumadaan dyan sa sagingan tuwing gabi. Naatsyempohan ka talaga. Abay, mukhang hindi nga tsyempo kasi sa bahay ka pala nila galing. Ikaw talaga ang sadya nun. Mabutit sit-sit lang ang inabot mo, hindi ka inabutan. Kaya nga po eh, kung naabutan ako siguro, ay parang mamamatay talaga ako. Matutulis ang kanyang kuko at yung mga ngipin niya. Nako, maswerte ka, nakatakbo ka pa. Kaya nga po eh. Tingin ko po, parang tinakot niya lang ako. Kasi kung gusto niya akong kainin, kanina pa, naabutan na niya ako dahil nasa likod ko lang siya habang tumatakbo eh. Ay, mukhang ganun nga. Kasi alam mo yung aswang na yan. Sa tagal-tagal namin dito, wala namang namamatay dito sa amin o nabibiktima. Bagat meron, marami. Pero yung binibiktima, pinapatay,
Ay wala naman. Siguro sa ibang lugar. Basta magpasalamat ka na lang at hindi ka naman napaano. O sige, maiwan na kita dyan. Sabi ng matanda kay Lolo Rolito. Matapos ang ilang minutong pagpahinga, umuwi na si Lolo sa kanila. Halos hindi siya makapaniwala na makaranas siya at makakita ng harap-harapan ng aswang. Dati sa kwento niya lang naririnig ang mga ito. Doon nagbago ang kanyang paniniwala. Tunay nga ang mga aswang at lumulutang pa, kagaya ng nanay ni Sabrina. Nang dahil sa pangyayari, halos magdamag hindi nakatulog si Lolo. Nang ikwento niya sa kanyang mga magulang, tinawanan lang siya kasi kung saan-saan nagpupunta kahit gabi na. Sa Karatig Baryo meron pa naman daw na aswang na gumagala doon. At yun na yun, nakaharap mismo ni Lolo Rolito. At yun nga kinabukasan, Sir Alex, hindi na siya bumalik sa lugar ng babae. Hindi na rin niya nakita si Sabrina sa tagpuan nila. Alam na malamang ng babae ang nangyari kasi nanay niya mismo ang aswang. Ilang araw siyang hindi mapakali. Hindi siya makatulog ng maayos, paulit-ulit sa isip niya ang nakita niya. Halos hindi siya makapaniwala, Sir Alex, na ang matandang nakahiga na nakausap pa ni Lolo sa mismong bahay nito ay hindi simpleng matanda na may sakit. Isa palang aswang at ang babaeng kanyang niligawan. Hindi niya na gustong alamin pero base sa pananalita ng nanay, mukhang ayaw ng matanda na may manligaw sa anak niya pagkat ito ay nag-iisang anak at ito lang malamang ang tatanggap ng pamana na pagkaaswang. Simula noon naniwala na talaga si Lolo Rolito na may aswang, Sir Alex. At simula rin noon hindi na siya muling naglakad mag-isa sa mga lugar na walang tao, lalo na sa gabi. Yun ang kanyang naging karanasan sa aswang bago sila lumipat sa Negros. Sa Panay po yun nangyari. Ako, Sir Alex, bilang isang apo o apo ni Lolo Rolito, lumaki na dala ang kwento niyang iyon. Natakot talaga ako. Kasi alam ko si Lolo, kilala ko siya. Hindi siya gumagawa ng kwento. At sa totoo lang, naniniwala rin po ako dahil sa mga liblib na lugar kung saan bihira lang po yung tao. Kung saan ang dilim ay tila may sariling buhay. Hindi mo masasabi kung ano ang mga taong nakatira doon. Hindi mo rin masabi kung may nagmamasid ba sa'yo. Sino ang nakatingin? Kung sino ang naghihintay. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa isang lugar na tahimik at may makasalubong kang magandang dilag, mag-isip-isip ka, kilalanin mo muna. Baka matulad kayo kay Lolo Rolito. At hindi lahat ng nakahiga ay mahina. Minsan, dahil lamang yun sa katandaan. Ang mga aswang mahina sila kapag sobrang tanda na. Pero bumabalik ang lakas kapag sinusumpong na sila. At dito ko napuputulin ang kwento ng aking lolo. Isang karanasan sa aswang na nagsimula sa likod ng kagandahan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kat. Dati ay isa po akong community health nurse. Marami na akong napuntahang liblib na lugar. Mga baryong halos hindi naaabot ng semento. Mga kabundukang kailangang lakarin ng ilang oras. At mga pamilyang tila magkakaugnay sa iisang ugat ng dugo. Dahil sa trabaho ko, hindi lang gamot ang dala ko. May mga nakuha rin po akong mga kwentong totoo tungkol po sa mga kababalaghan.
Mga kwentong hindi mo basta maririnig po sa syudad. Mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. At sa lahat ng narinig ko roon, isa lang ang sigurado. Totoo ang mga aswang. Hindi lang iisa. Minsan, buong pamilya sila. Unang kwento. Nangyari po ito habang ako ay nag-iikot sa isang liblib na barangay para sa health profiling. Isa itong lugar na halos lahat ng tao ay magkakamag-anak lamang. Hindi ko na lang sasabihin. Habang naglilista ako ng mga pangalan nila, may isang matandang lalaki ang biglang lumapit sa akin at nagtatanong siya. "Taga rito ka ba?" Hindi po, lolo." Sagot ko sa kanya. Ngumiti siya sa akin habang nakatingin sa ID ko na suot. Ang sabi niya, "Apelyido mo, pareho sa amin. Magparyente siguro tayo." Nagulat naman ako sa sinabi niya. Hindi ko kasi sila kilala. Pero sa probinsya, normal na may biglang lalabas na kamag-anak. Umupo siya sa tabi ko. Doon niya sinimulan yung mga kwentong kababalagan. Ayon sa kanya, noong kabataan niya sabungero raw siya. Kahit sa malalayong lugar, pumupunta siya, lalakarin niya lang, tatawid pa ng bundok. Kahit gabihin, uuwi talaga siya. Ganun po ba, lolo? Abay, kung tatawirin niyo po ang bundok, napakalayo po nun. Kaya nga napapagod din ako. Kaya nung minsan naisip kong gumamit na lang ng paraan para bumilis ang pag-uwi ko. Ha? May paraan po ba para mapabilis, lolo? Oo, Sabay tingin niya sa akin at diretsyong-diretso. Anong paraan po yun? ang maging aswang. Shh, huwag kang maingay. Sa kanyang sinabi, Sir Alex, nanlamig talaga ang bato ko. Hindi daw siya lumilipad kagaya ng mga naririnig po natin sa mga kwento. Hindi raw ganoon ang katotohanan. Pero yung sa kanya po, yung mga paa niya, hindi na umano dumadampi sa lupa. Lumulutang siya na parang dumudulas lang sa hangin. Ganun daw ang uri ng kanyang pagkaaswang. Mas mabilis pa sa takbo yun. May nakapansin sa kanya ng mga kasamahan sa sabungan. May isang kabaryo na galing din sa sabungan nung araw na yon. Ayon dito, nakita niya ang matandang iyon na nasa sabungan pa abalang pumupusta. Nauna siyang umuwi noon dahil wala na siyang pera. Malayo ang sabungan na pinuntahan niya. Nasa mga 2 oras ang lakaran. Ngunit nagtaka na lang ito pagdating sa kanilang baryo. 6:00 na pasado ng gabi, nandoon na ang matanda. Yung matandang kausap ko po, Sir Alex. Tinanong niya kung bakit nauna pa sa kanya. Ang sagot nito, kanina pa raw siya umuwi. Hindi niya sinabi ang totoo. Sumagot naman yung lalaki at sinabing, nakita kita doon kanina nung umalis ako. Pero bigla niyang iniba ang usapan. Tungkol na ito sa sabong upang hindi magduda yung lalaki na aswang yung matanda. Pero doon nagsimula ang lahat. Ngunit ang pagkakaalam ng mga kapitbahay o kabaryo, may bertud lamang ang matandang kausap ko na yon dahil madalas din itong nananalo sa sabong. Yun ang pagkakaalam nila kaya sa tuwing dumarayo siya sa sabungan, kapag may kabarangay na nandudoon din, nakikisabay siya o sa kanya sa pusta. Sa una para lang naman daw iyon sa paglalakbay. Wala siyang balak manakit. Yung kakayahan niyang lumipad, Sir Alex, o lumutang. Pero habang tumatagal nun, may nagbabago. Ayon sa matandang kausap ko, may boses umano sa mahinang tono na bumubulong at sinasabing gutom daw siya. Nagsimula po ito noong malapit ng manganak ang kanyang mismong anak na babae.
pero kinakaya niya kahit na halos mamatay daw siya. Hanggang sa isang gabi noon kung kailan bagong panganak na ang anak niya. Iniwan saglit ng nanay ang sanggol sa kwarto nito dahil may kinuha lang sa kusina. Pumasok ang matanda sa kwarto at tinignan ang kanyang sariling apo na noon ay mahimbing na natutulog. Sobrang bango raw nito, aniya. At doon ako natakot, Sir Alex. Akala ko tuluyan niyang kainin ang kanyang apo. Nanginginig ang kamay niya na hinawakan ang sanggol kasi gusto niyang kainin. Ngunit nilabanan niya ang bumubulong sa kanya. Simula nun gabi-gabi na raw, may bumubulong talaga sa kanya na kainin yung bata. Pero siya mismo ang gumagawa ng paraan. Isang gabi, inutusan niya ang mga anak niya at mga kapitbahay na magsunog ng goma para mawala ang bumibisitang aswang na may balak na masama sa bata. Hindi alam ng mga kapitbahay na ang tatay lang pala o yung lolo ng mismong bata ang aswang. Ang alam lang ng buong pamilya niya mayroon siyang mutya o anting-anting para sa kahiligan nitong sabong. At yun na nga, sa tuwing nagpapausok sila o nagsusunog ng goma, talagang napakakapal ng usok. Sobrang baho nun. Yun ay para matanggal umano ang hiyas, ang pinagmula ng pagiging aswang ng matanda. Alam mo, Inday, ilang araw akong halos mamatay noon. Nilalabanan ko yung nandito sa loob ko. Pero pinili ko talaga na maging tao. Tumingin siya sa akin at ang hindi ko malilimutan ay ang mga kataga niyang hindi lahat ng aswang ay gustong maging halimaw. Ako, nilalabanan ko ang hiyas kaya kailanman ay hindi ako nakapanakit ng kahit na sinong tao. Nagawa kong kontrolin ang bumubulong sa akin. Hindi ako nakapagsalita, Sir Alex, sa kanyang mga kwento. Mababanaad mo kasi sa mukha niya na totoong totoo ang lahat ng ito. Tinanong ko siya kung saan galing ang kanyang hiyas. Ang sagot niya, binigay lang sa kanya ng isang matanda sa sabungan. Binigyan din siya ng pera. Pampaswerte ang pagkakaalam niya. Ngunit iba pala. Dahil isa pala itong bertud ng pagkaaswang. Sinubukan niyang hanapin ang nagbigay sa kanya noon para sana ibalik. Ngunit hindi na niya nakita. Isang beses lang din sila nagkita at nagkausap noon. Baka patay na raw dahil yung hiyas ay ipinasa na sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, sa umpisa ay nag-alangan akong maniwala sa kwento ng matandang iyon. Pero may nakapagsabi sa akin habang tinatanong ko sa profiling. Pagsabi ko ng apelyido, napatunayan ko, bantog nga ang matandang nakausap ko sa baryo na yon. Pero hindi naman daw pareho sa iba dahil mabait sila. May kalaro po ako noon, Sir Alex, na itago na lang natin sa pangalang Brenda. Pinsan siya ng kapitbahay namin, pero bagong salta sila sa aming baryo. Mga bata pa kami noon. Magkapitbahay lang po kami at sa kanila kami kumukuha ng tubig sa poso nila. Napansin ko noon, lagi siyang pinaghuhugas ng nanay niya ng malaking kaldero. Nakakapagtaka yun kasi wala naman silang negosyo. Pero hindi ko na lang pinansin kasi nga mga bata lang kami noon. Puro paglalaro lang yung nasa utak namin. Yun po ang toka niya, palaging nililinisan ang malaking kaldero nila. Pero isang hapon noon, habang kami naglalaro, ang sabi niya, ayaw ko na, maghuhugas pa ako ng kaldero. Nasa likod lang ako ni Brenda noon. Kinuha niya yung batya at pinatong niya sa malaking kaldero, yung parang tinakip niya. May takip naman yun. Nahulog yung mismong takip ng malaking kaldero. May napansin siya kaya
Binuksan niya ulit, Sir Alex. Pagbukas niya, napasigaw siya. Ang dahilan, punong-puno ng buhok yung malaking kaldero na yon. Mahahaba, maitim, na parang sa babae. Wala namang ibang tao roon, kami lang dalawa. Kaya napatanong ako bakit siya biglang sumigaw at ano ang laman ng kaldero. Itinuro niya po sa akin ang mga buhok. Nakita ko ang laman ng kaldero, puro talaga mga buhok. Parang may ulo pa nga nun sa ilalim pero hindi na namin tinignan. Pati ako ay napatakbo pa uwi sa amin. Nang minsang nagkita kami, nagkwento siya. Ayon kay Brenda, tuwing huhugasan niya ang kaldero nilang malaki, kakaiba ang amoy nito. Parang dugo umano ng tao. Hindi siya sigurado pero sinasabi raw ng kanyang nanay dugo lang ng baboy. Ngunit dahil nakita namin na may buhok ng parang sa tao, siya mismo nagsabi na baka tao yung laman ng kaldero. Minsan kasi may nakikita siyang mga karne na nakalagay doon sa loob. At kapag gano'n, hindi pinapakita sa kanya. Saka lang hugasan kung wala ng laman. Hindi siya nagsisinungaling. Alam ko yun kasi bata pa lang kami noon. Kung baga walang dahilan para gumawa ng kwento. Ngunit hindi doon natapos, Sir Alex. Ito yung pinaka nakakakilabot talaga. Isang beses, inutusan siya ng kanyang nanay na kumuha ng pagkain. Habang nagsasandok siya ng sabaw para sa nanay niya na noon ay nakahiga dahil may sakit. Parang may sakit daw lagi yun kapag araw, pero sa gabi nawawala. At yun nga, habang sumasandok siya, bigla siyang natigilan sa kanyang nakita. Nandoon ang tiyahin niya noon na tila alam din ang lahat ng nangyayari sa kanila. Sabi ng kaibigan ko, Tita, ano ito? Bakit? Tanong ng nanay niya na biglang sumagot. Nay, may daliri po kasi, Nay. Ha? Hindi yan daliri. Sabay tayo ng tiyahin niya at kinuha yung sandok. Pagkatapos ay inutusan si Brenda na bumili sa tindahan. Naikwento ito ni Brenda sa akin, Sir Alex. Ayon sa kanya, isang maliit na daliri ang nakita niya sa loob ng kaldero na parang daliri po ng sanggol. Hindi niya malimot-limot yun kaya minsan nagtatanong talaga siya sa kanyang nanay. Pero walang sumasagot ng maayos. Walang paliwanag na parang wala lang nangyari. Ngunit katagalan natuklasan din ni Brenda na aswang ang buong pamilya o lahi nila. Buong angkan talaga. Puro sila mga aswang. Yun po ang naging dahilan kung bakit ng ibang bayan si Brenda at hindi na kailanman umuwi sa kanila. High school ako nang mangyari ito. Natulog ako sa bahay ng aking kaibigan. 2 palapag ang bahay nila, Sir Alex, na yari sa kahoy pero nakakatakot dahil katabi lang ng sementeryo. Sa itaas, kitang-kita ang mga libingan. Hindi magandang pagmasdan lalo na sa mga tulad namin na dayo lang sa kanila sapagkat ubod na nakakatakot po sa gabi. May kapitbahay sila na isang matandang babaeng Kuba. Bagong salta lamang ito sa lugar. Nang tumagal pinag-uusapan siya sa buong barangay. Aswang daw sabi nila. Nakita ko rin ang matandang yon pero hindi ako naniniwalang aswang siya. Maayos naman siyang kausap. Kaya isang araw noon diretsahan ko pa siyang kinausap o tinanong kasi nagpunta siya sa tindahan. Alam niyo po, sinasabi nilang aswang ka raw. Totoo po ba yun, Lola? Tumawa ito na parang naaliw pa sa tanong ko. Sagot niya, hindi totoo ang aswang. Pero totoo na may mga taong taglay o may taglay na kapangyarihan mula sa dilim. Pero yung aswang na yan, ewan ko. Huwag kang maniwala dyan. Sabi niya sa akin, yung mga anting-anting daw talaga
Yung palagi o karaniwang dala ng mga tao. Dagdag pa nito, may kapangyarihan umano ang tatay niya noon. Kaya ron nitong buhatin ang bangka kahit na mag-isa lang siya. Sabay ngiti niya sa akin. Hindi naman ako kumbinsido noon, pero hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Kinagabihan, Sir Alex, ng bandang mga 10:00. Katatapos lang namin manood ng TV noon. Umakyat na kami sa ikalawang palapag. Hindi ako mapakali. May kakaiba po kasi akong pakiramdam. Hindi ko alam kung bakit sumilip ako sa bintana. At doon, sa hindi po inaasahan ay may nakita po ako. Ang kuba, nasa sementeryo siya nakayuko. Hinuhukay niya po ang kakalibing pa lang na sa pagkakaalam ko po ay isang bata na namatay. Ang nakakatakot pa, kitang-kita ko talaga na gamit lamang ang kanyang mga kamay na parang matutulis. Alam niyo yung asong naghuhukay? Grabe talaga yung talsik ng mga buhangin. Hindi man lang siya gumamit ng pala. Walang ilaw pero nakikita ko iyon dahil sa liwanag ng buwan. At ang galaw niya habang tumatagal ay parang nagiging iba. Para siyang hayop na naghuhukay, Sir Alex. Mula noon, hindi na ako bumalik sa lugar ng kaibigan ko na yon. Natakot ako na baka kami naman o ako ang mapagtripan ng aswang na kuba na yon. Taong 2001, nasa evacuation center kami dahil gumuho or na landslide ang bukirin na malapit sa aming lugar. Katabi lang. Gabi yun. Naghuhugas po ako ng kawali. Napakatahimik ng paligid. Walang kuryente. Nang bigla akong napatingin sa may kalsada, doon sa may maraming mayayabong na damo. Sa di inaasahan ay may nakita akong nilalang na gumagalaw. Hindi ko maipaliwanag, kaya tinitigan ko siya ng maigi. Para siyang tao, pero parang hindi rin. Nakatayo na parang may kapa sa likod at nananayo ang mga buhok nito. Ang mga mata naman nakikita kong lumiliwanag sa dilim at nagkukulay pula. Sa sobrang takot ay napasigaw po ako, Sir Alex. Mama, mama. Sa gulat naman ng aking ina, baka na paano na ako ay tumakbo siya papunta sa aking kinaroroonan. At sa harap ng mga mata ko, ang nilalang na tinititigan ko ay bigla na lamang pong naging tao. Nawala po yung kapa niya sa likod at saka yung kanyang buhok. Nawala rin po yung pananayo. Lumapit sa akin ang matandang yon at nagtanong pa sa amin ni nanay. Anong nangyari sa batang ito? Hindi ako nakasagot. Nakatitig lang sa kanya. Hindi ko kayang magsalita sa takot, Sir Alex. Hanggang sa tinawag na lang ako ni nanay at pinapasok sa loob ng bahay o yung evacuation center. Lumingon ako, nakatitig pa rin sa akin ang matanda pero umalis din. Nang nasa loob na po kami, ay doon ko sinabi sa aking inay ang buong pangyayari, ang nakita ko. Aswang siya, Nay. Sino yung matanda? Opo, Nay. Kanina parang may pakpak siya sa likod at saka yung mga buhok niya po nananayo. Tapos pula ang kanyang mata. Ang nanay ko hindi na nagtaka, Sir Alex. Ang sagot niya, pagkakaalam ko ang tatay no ng aswang. Pero matagal nang namayapa yun eh. Siya pala ang tumanggap. Saad ng aking nanay. Dagdag pa niya, usap-usapan ang pamilyang iyon at dahil sa karanasan ko, kumpirmado na totoo nga ang tungkol sa kanila. Naging maingat na lamang po kami lalo na ako kasi kung hindi po ako ang pakay noon, bakit naman siya nandun malapit sa kinaroroonan ko? At bakit nakatitig siya
sa akin. College na po ako nito, Sir Alex. May burol sa aming kapitbahay. Namatay yung isang matanda roon. Isang gabi noon, bumisita kami. Makaraan ng ilang oras ay lumabas kami at tumambay sa madilim na bahagi. Sa di inaasahan ay may malaking itim na aso akong nakita sa ilalim ng bahay ng namatayan na kapitbahay namin sa mismong silong. Nakatitig lang ito sa ibabaw na parang naghihintay. Hindi gumagalaw. Sinabi ko ito sa mga nandoon. Nakita rin po nila. Parang nakatunog yung aso kasi. Mula sa pagkakaupo ay bigla itong tumayo at tumingin sa mga tao. Pagkatapos tumakbo papunta sa bukid. Hinabol pa ito ng mga tao kaso hindi na nila naabutan. Naglaho na sa dilim. Pero may hinala po sila. Ilang gabing nagmanman ang mga tao hanggang sa pinuntahan nila ang isang tao paakyat sa bundok kung saan nakatira yung tao na yun na bisita lamang na taga-Samar lang din. At dun po sa di inaasahang pagkakataon nakita nila ang aso na nakita ko sa silong ng kapitbahay naming may namatay. Bigla raw itong naging tao, Sir Alex. At doon nga nakumpirma nila. Isang aswang pala ang bisitang nakatirang mag-isa sa kubo sa bundok na yon. Kinabukasan, binalikan ng mga tao. Wala na siya. Umalis na siya sa lugar at kailanman ay hindi na ito nagpakita. Sa lugar namin, Sir Alex, talagang kalat ang mga aswang. Maniwala man kayo o hindi, ang lahat ng aking mga karanasan ay naikwento ko sa isang kaibigan ko na taga-Samar din. Tinanong ko pa siya noon, naniniwala ka ba sa aswang? Sa umpisa ay tahimik lamang ito. Pero maya-maya ay nagsalita na siya. Ang sabi niya sa akin, alam mo, umalis ako ng Pilipinas noon para hindi maging aswang ang pamilya ko. Ang lolo niya, Sir Alex, ay isa palang aswang. Nararamdaman niya na sa kanya ipapasa. Kaya bago mangyari yon, umalis na siya. Pero hindi lahat nakakatakas. Dahil ang kaibigan ko na yon, Sir Alex, umuwi talaga ng Pilipinas. At yun, sa hindi maipaliwanag na dahilan, lagi siyang pumupunta sa bahay ng lolo niya. Maakyat talaga sila ng bundok at halos gabi-gabi po. May bahay naman sila sa bayan pero hindi niya maintindihan. Yun pala, sa kanya ipapasa ang binhi ng pagkaaswang. Walang takas. At yun nga, nalaman ko, Sir Alex, na ang kaibigan ko pala na iyon, mula mismo sa bibig niya ay may dugo lang na pagkaaswang. Hindi niya sinabi na aswang siya, pero nararamdaman ko na ganun siya. Panahon na po ng Kwaresma, Sir Alex. Mag-iingat po tayong lahat. Aktibo sila sa mga panahong ito. Ako pong muli ito, Kat ng Samar. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin mo ako sa pangalang Ismael. Mayroon akong ibabahaging kwento na maituturing na isang bangungot na hinding-hindi ko malilimutan kahit mamatay ako. Isang karanasan na magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ako nakaligtas at nakapaghiganti sa mga sakop ng dilim sa lugar kung saan kami naligaw. Hango po ito sa tunay na pangyayari. Mayroon akong matalik na kaibigan sa baryo namin. Siya si Ramon. Bata pa lang kami.
magkasama na kami sa halos lahat na kahiligan ng kabataan. Kagaya na lamang po ng mga ginagawa naming pangingisda noon, pag-akyat ng bundok at higit sa lahat ang pangangaso. Sa probinsya po kasi, normal lang sa amin ang manghuli ng mga hayop para may ulam. Hindi kami mayaman. Kaya naman sanay po kami sa hirap at sa buhay kagubatan. Isang araw, Sir Alex, may narinig kaming kwento mula sa isang matandang mangingisda sa baryo namin na Bagong Salta. Dati rin siyang mangangaso aniya. Sabi pa nito, may isang bundok na hindi pagaanong napupuntahan ng mga tao. Doon daw ay sagana ang mga hayop, baboy, ramo, usa at kung ano-ano pa. Pero kakaunti lang ang nagtatangkang pumunta roon. Kung may magpunta man, hindi pumapasok sa pusod ng gubat. Bakit naman po kakaunti, Manong? Tanong ko pa sa kanya noon. Napangiti lang sa akin ng matanda. Pero may kakaibang ipinapahiwatig sa kanyang mga mata. Oo, sagana sa hayop ang gubat na iyon. Pero hindi lahat ng nagpupunta roon ay nakakabalik. Bakit naman po? Walang nakakaalam, lalo na sa mga tao dito sa inyo. Pero may nakapagsabi sa akin noon. Parang inililigaw umano ng mga engkanto ang naninirahan doon. Totoo po pala yung mga engkanto, Manong? Kung ako ang inyong tatanungin, ang masasabi ko sa inyo ay totoo. Matanda na ako at marami akong karanasan. Tay, pwede hubang malaman namin kung saan matatagpuan ang bundok na sinasabi ninyo? Tanong pa ni Ramon na halatang sabik na sabik. Nakikita niyo yung bundok na yan? Dyan ho ba? Nakapunta na ho kami dyan. Hindi yan. Sa likod pa niyan. Akala ko kasi yun po. May isang napakalawak na gubat dyan na sinasabing napakaraming hayop na matatagpuan. Pero kung nagbabalak kayong magtungo doon, kung ako sa inyo, huwag kayong pumasok sa pusod ng gubat. Lubhang delikado para sa inyo. Sa gilid-gilid lang kayo magtungo. May mga hayop din namang makukuha dyan. May mga isda rin sa ilog. Salamat po sa paalala, Tay, ha? Pero sanay po kaming mangaso kaya kung sakaling makapunta kami roon, ay sinisigurado po naming ligtas kaming makakauwi sa amin. Huwag kang magpakasiguro, bata. Wala kayong alam sa espiritual na bagay. Sagot ng matanda na seryoso ang mukha. Sa kabila ng sinasabi niya ay hindi kami nag-atubili. Nagbalak talaga kaming magtungo sa naturang lugar. Hindi namin masyadong pinansin ang mga sinabi niya. Sa isip-isip namin, baka nananakot lang. Mga binata pa kami noon. Medyo mayabang, matapang at walang pakialam sa mga binibigay na babala. Subukan natin, sabi ni Ramon sa akin kinagabihan. Sigurado ka? Oo naman. Isipin mo kung totoo yun. Di hindi na tayo mahihirapan maghanap ng pagkain, di ba? Yan din naiisip ko pero wala nang pero pare. Pupunta tayo doon. Tapos kung marami ang makuha natin, pwede pa tayong magbenta, di ba? O sige na nga. Ikaw bahala, Ramon. Ikaw naman itong biyasa . Ngunit talagang kinukutuban ako ng masama. Maaaring totoo naman ang sinabi ng matanda kasi sa tanda niyang yun, magsisinungaling pa ba siya, di ba? Kaya kinabukasan ay nagpa siya kaming maghanda. Dala namin ang aming mga bolo at isang lumang baril na pag-aari ng ama ni Ramona. Nagbaon kami ng kaunting pagkain, kaldero, tubig at pampailaw sa gubat. Hindi namin alam kung gaano katagal ang lakbay pero determinado kaming marating ang bundok na iyon at plano naming magpalipas kahit 2 gabi man lang. Dumating na ang araw. Maaga kaming umalis at habang papasok na kami sa kagubatan, ramdam ko ang kakaibang katahimikan.
Maihahalin tulad ito sa mga nakikita natin sa palabas na parang hindi talaga pinupuntahan ng mga tao. Kasi ultimo, yung mga malalaking punong nakikita namin, tinutubuan na ng mga lumot at halaman ang katawan. Maririnig din ang mga tinig ng iba't ibang hayop sa malayo. Kagaya na lamang po ng mga unggoy at huni ng mga ibon na noon lang namin narinig. Pre, napansin mo? Bulong ko kay Ramon. Ang dami pala talagang hayop dito, no? Pero mukhang nakakatakot naman. Normal lang yan, pare. Malalim ang gubat na to. Sagot niya sa akin. Pero sa loob-loob ko, may kaba akong nararamdaman. At habang lumalalim kami, lalo pang nagiging makapal ang mga puno. Halos hindi na makapasok ang liwanag ng araw sa sobrang kapal ng mga dahon sa ibabaw. Ilang oras din po kaming naglakad-lakad doon. May nakikita kaming mga hayop. May namataan kaming mga unggoy. Pero hindi po namin yun pinakialaman. May nakita kaming usa, binaril ni Ramon. Subalit hindi man lang niya natamaan. Sa pag-alingaw-ngaw ng putok na yon, nalaman namin na sobrang dami nga pala talaga ng hayop sa lugar na parang nakamasid lang sa aming dalawa. Pagkat bigla na lang silang nagsikaripasan ng takbo sa gulat ng putok. Pero kahit gaano karami, Sir Alex, sa ilang oras po namin sa gubat ay wala talaga kaming nakuha maski isa. Inabutan na kami ng dapit hapon. Kaya nagdesisyon kaming bumalik at maghahanap na lang muna ng aming mapagpopwestuhan sa gilid ng bundok kung saan hindi masyadong delikado sa mababangis na hayop. Ngunit napansin namin, Sir Alex, na hindi na namin alam kung nasaan na kami. Sigurado ka bang ito yung daan natin kanina? Tanong ko sa kanya. Hindi agad sumagot si Ramon. Tumingin siya sa paligid. Halatang naguguluhan din. Akala ko dito tayo dumaan kanina eh. Doon na ako mas lalong kinakabahan. Inabutan na kami ng dilim. Tuluyan na kaming naligaw. Wala kaming mapagtanungan doon, Sir Alex, at wala kaming ideya kung paano makabalik. Kaya nagpasya na lang kaming magpatuloy sa paglalakad, sa pag-asang baka may makita kaming tao na pwede naming mapagtanungan. Hindi pwedeng walang tao rito, sabi pa ni Ramon. Lumipas na lang ang ilang oras. Pagod na kami at pakiramdam ko ay sobrang layo na ng aming nararating, na hindi namin alam kung saang parte na ng gubat at saan patungo. Pero maya-maya lang sa wakas ay may nakita kaming liwanag sa malayo. Mga liwanag na nagmumula sa lampara o sulo. Pre, tignan mo sa unahan o may ilaw. Sabi ko pa sa kanya. Nagmadali kaming lumapit doon. Nakita namin may 4 na maliliit na kubo. Yari lamang ito sa mga dahon ng nyog. May mga matatandang nakaupo sa labas na parang may hinihintay. Salamat, bulong ko pa sa aking sarili noon. May tao pala dito. Lumapit kami sa kanila at binati sila. Magandang gabi po sa inyo, sabi ko pa. Ngumiti ang isang matandang babae pero lahat po sila ay nakatitig sa amin. Parang nagulat. Pero hindi ko maipaliwanag dahil parang may kakaiba sa kanilang mga ngiti. Kayo ba'y naligaw? Opo. Pwede po ba kaming magpalipas ng gabi rito? Kahit ngayong gabi lang, naligaw po talaga kami. Sabi ko sa kanila. Nagkatinginan ang 4 na matanda pagkatapos ay sabay-sabay silang tumango. Pwede. Dito muna kayo. Pinatuloy po nila kami, Sir Alex, sa isang kubo. Binigyan kami ng pagkain. Karne. Pero hilaw pa. Sabi nung isang matanda, sandali. Lulutuin muna natin sa apoy. Inihaw nila ang karne sa apoy. Pero hindi man lang nila nilagyan ng kahit na anong pampalasa, kagaya ng asin.
Tinanong ko kung anong karne iyon. Mukhang preska pa. Sagot ng isang matanda. Karne ng hayop na mula sa gubat. Nahuli nila kani-kanina lamang, kaya presko pa. Gutom na gutom kami sa totoo lang, kaya kahit walang lasa ang karning iyon, ay kinain po namin. Habang kumakain, napansin ko ang kakaiba nilang titig sa aming dalawa. Nakangiti sila at paminsan-minsang nagtatanguan sa isa't isa. Ibang-iba. Kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan. Bulong ko kay Ramon. Pre, may kakaiba yata rito. Pakiramdam mo lang yan. Magpasalamat ka na lang na may tumulong sa atin ngayon, di ba? Sagot ng aking kaibigan na halatang kampante lang. Pero ako, Sir Alex, hindi ako mapalagay noon sa hindi malamang dahilan. Iniisip ko si Ramon, parang walang delikadesa sa mga nakapaligid sa amin. Tapos na kaming kumain. Gabi na masyado. Matapos ang maikling kwentuhan sa mga matatandang nandun, inalok na nila kami ng matutulugang kubo. Dinala naman kami doon sa isa. Doon na lang kayo matulog. Turo ng isa sa kubong madilim. Dinala niya kami roon. Pumasok na kami sa loob at iniwan na kami ng matanda. Magpahinga na muna kayo rito. Alam kong pagod na pagod kayong dalawa. Bukas ituturo namin sa inyo ang tamang daan pabalik sa inyong lugar. Nagpasalamat pa ang matanda bago umalis. Di ko alam kung para saan ang pasalamat na yon. Nang humiga kami, sa sobrang pagod ay agad nakatulog. Pero bago ako natulog ay nagdasal ako sa isip na sana protektahan kami sa mga masasamang nilalang. Nang magising ako bigla dahil sa isang tunog, Sir Alex, na nagmumula sa labas. Parang may hinihiwang karne at may pinupunit. Pagkapako kay Ramon, tulog na tulog siya. Hindi niya ako pinapansin. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. At ang nakita ko sa di kalayuan, hindi ko malilimutan sa habang buhay. Naguumpukan ang mga nilalang sa labas, mga aswang. Hindi 4 kundi nasa mga 6 na ang bilang nila. Mahahaba ang kanilang ngipin. Namumula ang kanilang mga mata. At ang kanilang mga kamay ay may hawak na katawan ng tao. Isang lalaki. Pinagpupunit-punit nila ang laman nito na parang hayop. Nanlamig ang buong katawan ko na parang binuhusan ng yelo. Pre Ramon! Nanginginig kong bulong at tinatapik ko siya. Pero bago siya makasagot, bumukas bigla ang pinto. Nandoon ang isang matanda. Nakangiting sumilip sa amin. Saglit lang, pagkatapos ay lumabas na siya. Nakita kong lumapit siya sa mga aswang sa labas na may nilalantakan. Tinuturo-turo ng matanda ang kubo namin na parang sinasabi nitong may 2 pang pagkain na natutulog sa loob. Wala na akong sinayang na oras. Agad kong hinila si Ramon palabas ng kubo. Takbo na tayo. Sigaw ko pero pabulong lang. Nakita na rin kasi ni Ramon ang nangyayari. Nakita niya rin ang mga nilalang ng mga sandaling yon. Ngunit sa pagtakas namin na iyon, hindi nagtagal ay narinig naming sumisigaw ang mga aswang. Para silang mga halimaw. Hinabol nila kami, hinanap. Tumakbo kami ng tumakbo, buong lakas sa gitna ng madilim na gubat. Nadadapa, nasusugatan, pero hindi kami tumitigil. Naiiwan ko na si Ramon sa tindi ng aking nararamdamang takot. Halos maiwan ko na siya. Hanggang sa bigla na lang may sumigaw sa likod ko. Boses ni Ramon. Napatigil ako. Si Ramon! Bahagya ko siyang binalikan. Ngunit nakita kong hinawakan na siya ng mga aswang at hinihila pabalik ang kanyang mga paa.
Sumisigaw siya ng Ismael, tulong. Gusto kong bumalik. Gusto ko siyang iligtas pero nakita ko kung paano siya pinagtutulungan. Kung paano siya pinatay. Kung paano siya pinagtataga na parang hayop. At kung babalikan ko siya, dalawa kaming mamamatay. Umiiyak ako habang tumatakbo palayo. Hindi ko na iligtas ang aking kaibigan. Halos buong gabi akong tumatakbo nang walang tigil sa pag-agos ng luha sa mga mata. Si Ramon, si Ramon. Ilang araw akong palakad-lakad lang sa gitna ng gubat. Gutom, uhaw at sugatan. Akala ko mamamatay na ako roon. Hanggang sa kabutihang palad, isang umaga, may nakita akong tao, isang lalaking matanda. Tinawag ko siya sa paos ng boses. Halos wala nang lumalabas na boses sa aking bibig nun. Ang sagot niya, "Huy, anong nangyari sa iyo?" Hindi na ako nakapagsalita at tuluyan nang nawalan ng malay sa kanyang harapan. Nagising na lamang po ako sa loob ng isang kubo. Isang gising na akala mo galing pa sa takbuhan. Hingal na hingal at umiiyak. Ilang araw bago ako nakapagsalitang muli. Hinatid ako sa amin. Hinanap nila si Ramon na kaibigan ko. Bakit hindi kami magkasamang bumalik? Ilang araw na kaming nawawala. At alalang-alala na ang aming mga pamilya. At doon ko na ikwento sa kanila ang buong pangyayari. Inireport po sa barangay at pulis ang nangyari upang balikan si Romana. Sinubukan ng mga otoridad na hanapin ang lugar. Sumama pa ako sa gubat pero wala. Wala ng kubo. Walang bakas at ang sabi ng isa, baka hindi yun ang lugar. Hindi ko rin masabi kasi pare-pareho ang hitsura ng mga punong kahoy doon. Yung taong nakasagip sa akin hindi niya rin alam kung saan ako nanggaling kasi sa tabi lang naman siya ng kagubatan. Hindi raw siya pumapasok sa loob dahil lubhang delikado. Masakit man isipin. Ngunit kailanman ay hindi na po talaga natagpuan ang aking kaibigan. Ilang beses binalikan ang lugar kaso wala na talaga. Hanggang ngayon hindi ko makalimutan ang nangyari. At ang 4 na kubong iyon. Ang mga mata ni Ramon habang humihingi ng tulong. Ang masaktan siya at umaaray habang kinakalmot at pinagtataga ng mga halimaw. Minsan napapaisip ako, alam kong nandoon lang sila, bakit hindi matunton? Naghihintay sa mga susunod na maliligaw doon. At baka sa susunod, wala na talagang makatakas na maligaw doon. Ilang linggo ang lumipas. Unti-unti akong bumabalik sa normal. Nakakakain naman kahit papaano, nakakatulog. Pero hindi pa rin nawawala ang takot. Lalo na, yung mga kwento-kwento sa paligid na baka, hindi totoo yung mga sinasabi ko tungkol sa pagkawala ni Romana. Tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, bumabalik talaga ang lahat. Yung mukha ni Ramon, ang kanyang sigaw at paraan sa pagkatay sa kanya. Na parang hayop lang. Madalas akong magising sa gitna ng gabi, Sir Alex. Pawis na pawis. At sumisigaw pa. Ayon sa aking mga magulang, Mama, tulungan mo ako. Mga katagang binibitawan ko. Pero ang mas nakakatakot po, ay yung lagi ko pong napapanaginipan na 4 na matanda sa gubat. Nabigla na lang magiging aswang at gusto nila akong katayin. Di ko alam kung bakit pero napapanaginipan ko talaga sila ng madalas. Kinabukasan naisipan kong puntahan ang matandang mangingisda na minsang nagkwento sa amin tungkol sa bundok na pinuntahan namin ni Ramon. Pagkakita niya sa akin nagbago ang kanyang mukha. Alam niya rin pala ang buong pangyayari. Kawawa raw ang kaibigan ko at mabuting nakaligtas ako. Kinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang sagot niya, matigas ang aming ulo.
Hindi makikita ng kahit na sino ang mga aswang doon dahil may kapangyarihan sila. Baka dinadaanan lang daw sa harap ang mga lungga nito, pero hindi man lang nasisilay. Ngunit naawa siya sa akin, nagmungkahi siya. Ang sabi niya, balikan natin, tutulungan kita. Natakot ako, pero lumakas din ang aking loob, sapagkat ang matandang iyon ay hindi lang pala basta ordinaryong tao o mangingisda, kundi isang taong may alam sa espiritual na bagay at kung papaano labanan ang mga aswang. Balikan natin ang lugar. Opo, Manong. Sasama ako sa iyo. Sagot ko at sinabi kong ipaghihiganti namin si Ramon. Sinabi ko rin sa kanya na parang sinusundan ako ng mga aswang. Napabuntong hininga siya at ang naging tugon niya, Sinabi ko sa inyo, hindi lahat ng pupunta roon ay nakakabalik ng buhay. Maswerte ka, ikalawang buhay mo na yan. Nakaligtas ka, pero hindi ka ligtas. Bakit po? Naaamoy ko ang katawan mo. Tumingin siya sa akin, diretso sa mga mata ko. Tinanong ko sa kanya kung bakit. Dahil nakatikim ka ng pagkain nila. Bumalik ang kaba ko, parang sumabog ang utak ko. Naalala ko ang walang lasang karne na pinakain sa amin. Hindi. Nanginginig kong sabi. Ibig sabihin, hindi ko pa man natatapos ang aking ibig sabihin sa kanya ay tumango siya. Hindi hayop ang pinakain sa inyo, kundi karne ng tao na ginawang pangmarka. Ayon sa matanda, ang mga aswang na iyon ay may kakaibang paraan. Pinapakain nila ng laman ng tao ang kanilang gustong biktima upang kahit makatakas man ay masusundan pa rin nila ito. Nakamarka ka, Ismael, at hindi sila titigil hanggat hindi ka nila makukuha. Hindi mangyayari yun, Manong. Kung ganon, kailangan mong lumaban. Lakasan mo ang loob mo. Tutulungan kita. Ayoko na sanang bumalik pero wala akong pagpipilian. Kung hindi ko haharapin iyon, hindi ako magiging ligtas kailanman. Kaya naman isang araw, armado ng bolo, mga gamit mula sa matanda at lakas ng loob, bumalik kami sa gubat. May suot-suot akong mga anting-anting. Hindi kami nahirapan. May alam ang matandang si Mang Cristobal kaya natuntun namin ng walang kahirap-hirap ang 4 na kubo ng aswang. Nakita naming nandoon sila, may nilalantakan. Lumapit ako, nanginginig pero determinado. Nakita kami ng 4 na matandang aswang. Kitang-kita ko ang mga anyo nila. Bumalik ka! At nagdala pa ng hindi masarap. Sabay-sabay nilang sabi at tumawa. Minaliit nila ang kasama kong si Mang Cristobal. Bumalik kami dahil tatapusin namin kayo. Sigaw ko sa kanila ngunit bigla silang ngumisi na parang nakaloko. Nang bigla na lang sabay-sabay nila kaming sinugod. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang aking lakas. Pero lumaban ako. Bawat palo ng bolo, bawat iwas, bawat sigaw para kay Ramon at para sa sarili ko. Bigla silang paisa-isang umatras nang makita nilang namilipit ang isang kasamahang natamaan ng aking bolo mula kay Mang Cristobal. At ang mas lalo nilang ikinatakot ay nung mapuruhan ni Mang Cristobal ang isa sa mga ito, gamit ang pana niya na yari sa kahoy. Hindi lang basta pana, may kargang orasyon ang bala nito na pampatay talaga ng mga aswang. Kaya naman nang tumama sa dibdib ay nasunog ang isa sa kanila at naging abo. Ang iba bigla na lang naglaho. Pero nakita namin sa di kalayuan na magkakasama silang hindi na makagalaw sa lupa.
Nalaman ko na lang ginamitan pala ng matanda ng mga abilidad niya na pampabagsak sa mga aswang. Hinang-hina ang mga ito na parang nilason ang katawan. Sa tindi ng puot, wala po kaming tinira sa kanila. Lahat sila ay mga salot. Sinunog ang kanilang mga kubo at tumakbo palabas ng gubat. Naging lihim ang lahat ng yon. Wala kaming ibang pinagsabihan sa buong pangyayari. Hindi rin namin natagpuan kahit buto man lang ng aking kaibigang si Ramon. Pero bago kami lumisan, ay nag-alay po kami ng dasal para sa kanyang kaluluwa. Simula noon, kahit papaano ay naging panatag ang aking kalooban. Naging payapa ang bawat gabi at nakakatulog na ng maayos. Ngunit ang bangungot nanatili po sa aking buhay. Kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan hanggang sa ako'y mamatay. Ang karanasan ko na iyon ang nagtulak sa akin na maging isang katulad ni Mang Cristobal na may alam sa mga espiritual na bagay. Naging manggagamot ako o albularyo sa madaling salita. Ang mga gamit ng matanda, lahat po ng yon ipinamana niya sa akin bago siya lumisan sa mundong ito. Mag-iingat po tayo lagi at makinig sa mga paalala ng matanda dahil hindi lahat ng kwento sa isang lugar ay walang katotohanan. Ang mga aswang ay nagkalat lamang po sa buong lugar sa Pilipinas at ang pinakapaborito nilang tirahan ang mga lugar kung saan hindi sila basta-basta natutuntun ni numan. Ako si Ismael at muli ay nagpapasalamat sa bumubuo ng programang ito. Hanggang sa muli. God bless us all.